Grabe! Kakaiba! Talagang hindi na po bago ang strategy ni Senator Bongo. So ngayon guys, pag-usapan natin itong estratehiya ni Senator Bongo kasi sabi nga naman nila, less talk, less mistake. Talaga nga namang niliteral nga ni Senator Bongo ang pagiging tahimik, 'di ba? Sa mga issue-issue. Si Bato, iba kasi si Bato masyado siyang napaghalataan na. Although itong ginawa ni Bongo, halata din naman, pero parehas lang talaga nakakatawa. Yun lang guys yung pinaka-endpoint dito. Kasi diba kahapon, itong si Bato, sabi niya, galit na galit daw siya sa China. Punong-puno na daw siya. Gusto niya na daw makipaggera dahil daw po sa ginagawang pambubuli sa atin. Yan po yung strategy ni Bato na kumbaga pro-Pilipino man kuno siya. Pro-life, pro-justice. Kumbaga pinagtatanggol niya na ang mamamayang Pilipino. Yan yung strategy ni Bato. Ngayon, alam nyo na din to, lalo pat diba nagsimana Santa. And kahit saang lupalop ng mundo, nakita na natin, lupalop ng Pilipinas pala, nakita na natin itong munting paalala ni Bongo. So ngayon, lahat ba nag-iingat? O, tingnan nyo guys kita niyan, first picture. Ingat po tayo sa biyahe. Actually guys, ito magandang strategy din to ni Bongo. Bakit? Kasi lagi siyang maalala ng mamamayang Pilipino. Kunyari, pagbukas ng balota, lalo pat sa mga hindi naman po aware sa politika, kung sino lang po yung narinig nila, kung sino lang po yung namatahan nila, 'di ba? Kung sino lang po yung matunog. Yan po guys, ang kanilang binoboto na, eto nakita ko to si Bongo, pinag-iingat kami. Diba? Lalo pat itong mga taong to, re-electionist. So alam nyo naman yung mga pakulo ng re-electionist. Si Camille Villar din, ganun din guys. Baka nga mamaya magulat kayo. Meron ng Bongo na nagpupukpok ng lamesa sa eskwelahan, naglilinis ng blackboard, nagiging kargador sa Divisoria. Yung mga typical na politician na kapag nangihingi ng boto ba guys, kapag kumakatok sa munting puso ng mamamayang Pilipino para tulungan daw tayo. Ayan, di ba ganyan yung mga sinasabi nila na gusto kong makatulong. Baka Willie Rebillame yan. Regyan ang jacket yan. Diba? Although hindi po pasok si Willie Rebillame dito sa sa top 12. Kasi ang mga pasok guys dito sa top 12, ito pakita ko yung mga jutang gininang ginemis na mga pagmumuka nila. Ba't nawala? Okay, search lang muna natin guys, impact leadership. Kasi doon ako nagkukuha minsan ng ng news. So ito guys yung mga muka na belong sa sa top 12. Yan. Pulse Asia, according sa sa senatorial survey ng Pulse Asia. Yan, kita nyo naman yan, di ba? Yan, nandyan po guys si Bongo, pang-apat. Yan Pero pwede pa yung magbago guys, kapag kapag pinursyo talaga natin, tas nandito din si Bato. Angas. Pero yung iboto nyo lang dyan guys, ito si yan, si Erwin Tulfo, si Tito Soto, si Manny Pacquiao, at si Isko, pati ito kung sakali. Kasi din naman yan ito si Manny Pacquiao nakikipaglaban yan sa West Philippine Sea. 'Di ba? Na ayaw niyang binubuli tayo. Pero yung mga rest, si Bong Revilla, si Binay, si Aimee, si Bato, yan, si Digong. Nako guys, ingat-ingat na din po kayo. Ay, once is enough. Diba? Tama na. Nalo na kayo Pinakita nyo na yung totoong ugali nyo. Dito pa lang kay Kibuloy issue, diba?
tama na. Kasi hindi naman kayo pro-Pilipino. Ngayon lang po yan sila guys naggagaganyan. And after ng election, nakuha na nila yung boto natin eh. Wala na. Ano na naman ulit yan sila? Gagawa na naman ulit ng kalokohan. Tapos pag mag-election ulit, doon ulit sila magpapakabait. Diba? So ngayon, kakaiba itong strategiya ni Bongo. Diba nakita nyo na ito pa, pangalawang picture, roadworks 100 meters ahead. Ingat po tayo sa biyahe. Natatawa talaga ako dito sa mga na to. Talaga nga namang gumastos na agad sila sa patarpolin. Kaya po, may nagpicture pa naka-helmet pa. Ingat po sa biyahe. Sabi din dito sa House of Representatives. Parang kailan lang, malakas pa siya kasama si Tatay Digong. Kasi guys, bakit naman kasi ganito yung kanyang picture? Yung parang St. Peter looks. Diba? Pwede namang itim. Diba? Tapos puti pa yung background niya. Talagang literal na parang feeling malinis, no? Diba? Yung parang walang bahid ng kasamaan. Diba? Parang kala mo hindi namin nalilimutan yung issue mo, ha? Diba? Ganun po si Bongo. Ito pa. Madami guys yung nag-post. Ingat daw po sa biyahe para iwas Bongo. Salamat, Senator. Diba? Mga nakakatawang ng mga Pilipino. Sabi dito din ni Live Awake, maganda naman ang message, pero kailangan talaga may picture to guys. Diba? Maganda yung message niya, pero wala re-electionisto. Wala tayong magagawa. Gagastos talaga yan sila para maalala yung kanilang pangalan. Kasi it is moves or proper way para nang maalala ng Pilipino yung pangalan mo. Kunyari, doon ka nagtatrabaho sa company na yan, tapos may nakalagay doon, Bongo, tapos lagi mong nadadaanan. Hindi si Bongo lang yung maalala mo na senador. Diba? Maliban na lang kung lagi kang updated na nanonood sa politika. Diba? Ito si Bato. Ano to? Mabuti na to. Pro people na to. Boto natin to. Pinapaglaban ng mamamayang Pilipino. Diba? Ganon-ganon. Kung si Lito Lapid lang din naman. Ito si Lito Lapid. Artista to. Sikat to. Jutang gine ng ginemis. Guys, gising naman. Tama na yung mga kakaboto sa mga tukmol na mga tao. Ito pa, nakarating pa si Bongo sa Iloilo. Welcome to Iloilo City, Senator Bongo, malasakit. Bisyo ang magserbisyo. Shit! Bisyo niya daw guys, ang magserbisyo. Shit! Natatawa lang talaga ako sa mga nila, no? Mga way ng pamumulitikan nila. Ngayon guys, nagsisilipanan na yung mga kargador sa Divisoria, di ba? Yung mga kumakain sa sa baso. Tapos, umiinom sa plato. Yeah, makikita nyo na yan, guys. Malapit na mag-eleksyon. Malapit na. Makikita nyo yung mga pagdating sa loob ng eskwelahan, hindi magchichinelas or hindi magsasapatos, hubarin yung sapatos para sabihin na, napaka-humble naman ng taong to. Ay, sinasabi ko yan sa inyo, guys. Matagal ko na yung alam. Bata pa ako, namulat na ako sa mga ganyang strategiya nila. Si Bong Revilla, pabudots na, uso sa TikTok. Nandito na, si Bong Revilla. Toot! 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 Diba? Kaya sabi ko sa inyo, may mga kanya-kanyang strategy yan. Diba? Yan yung mga yung mga may pera na dinadaan sa pera ang kanilang pamumulitika. Yung mga walang pera dyan, guys, tamang lang, tamang kaway-kaway lang, tamang sakay lang sa van, naglilibot-libot sila, kahit totoo at yung hangarin nila, serbisyo nila sa bayan, tamang kaway-kaway lang. Alam niyo kung bakit tamang kaway-kaway lang? Kasi wala naman silang pondo. Diba? Kung sino pa yung mga walang pera, katulad ni Senator Antonio Trillanes, yan yung mga walang perang senador na yan. Although, literal, may pera si Antonio Trillanes, pero yung pera na malawakang kampanya, naku po, siya yung pinakamahirap na naging senador. Diba? Yan yung mga dapat na nananalo . Diba?
may mga totoong malasakit yung mula noon hanggang ngayon hindi nagbabago ng ng kanilang prinsipyo. 'Di ba? Eh dati nabudol tayo na. Ito si Trillanes, daw 'yan? Attack dogs daw 'yan, trailing daw 'yan. Oh, but ngayon, relevant na siya kasi yung kanyang sinasabi noon up to this moment hindi nagbabago. 'Di ba? Ganon pa din guys, maka-Pilipino pa din itong si Trillanes. So ngayon, again, it's me again guys, si Mima Alicia nyo, tagbabalik ulit para sa ating panibagong video.